Kailan sila magpapatali? Hindi ko rin alam, anak. Ngunit wala pa sinasabi si Alfredong panahon. Pero naririnig ko naman kay Esperanza ay nais na niya magpakasal sa susunod na buwan. Bakit hindi makapagpasya si Alfredo? Higit 30 taong gulang na siya at binata na rin. Hindi kaya napapagod ng maghintay sa Esperanza? Hindi rin naman nagmamadali si Esperanza. Paano hindi magmamadali ang isang dalaga kung hindi minamadali ng isang lalaki? Naaalala ko pa noon kung gaano siya magmahal. Kanino? Kanino pa edi sa minamahal niyang sa Esperanza? Naaalala ko pa noon yung mga tula, tiham, harana, bulaklak at iba pa. May tamis na kanilang pagmamahalan. Alam mo, anak, itong pagpapahinga natin ay napakalaking tulong sa ating kaisipan. Ito ay ginusto rin naman ni Ginoong Debale. Ganun po ba, ma? Isang mapagpalang araw, mga Ginoo. Magandang hapon. At sa inyo din, Ginoo. At sa iyo, binibining di Balde. Mukhang magkakilala na ata kayo, ngunit hindi siya si Binibining de Valle. Siya si Julia Salas, ang aking lipat. Ipagpamalhin niyo, Binibini. Walang problema yun. Sa tuwing itatama kita, may naaalala ako noon. Kaya, naiintindihan kita. Alfredo, may gusto lamang akong itanong. Ano yung Esperanza? Bakit tuwing natatapos ang misa, ay iniiwan mo na ako at hindi mo na ako hinintay? Gusto ko lamang malaman ang iyong dahilan. Pagkatapos na ng misa ay agad akong umuwi ng bahay. Pagtapusin na aking mga gawain. O kaya ay tinutulungan ko si Itay upang pumunta sa bahay ni Judge De Valle upang maglaro ng adheres. Naintindihan ko, Alfredo. Hinahanap ako! Libangan? Hindi. Hindi ang kabataan at ang diwa nito. Sobrang tanda mo na ba? Pag sa puso, doon sa baba, kung saan malawak ang daan at mahiwaga. Mahiwaga? Hindi ba ang bilis? Para sa iba. Ngunit para sa iyo hindi. Ilang linggo pa lang tayo nagkakilala. Kaya kitang pag-aralan habang buhay. Ngunit hanggang ngayon hindi kita matansya. Kahit matagal? Ikasisiya ko pa yun. Naalala ko lang. Nais ko nga pala kayo at ang iyong pamilya na imbitahan sa aming plantasyon. Ngayong darating na linggo rin. Maganda, hindi ko yan tatanggihan. Anay, nasisiyahan ka. Labis. Parang ganito na rin sa amin. Ngunit, ang kakaibahan lamang ay napakaganda ng dagat dito. Ang bilis ng hapon, hindi ba? Ito na yata ang huli nating pagkikita. Huli? May pagkikita? Bakit? Anong dahilan? Magiging abala ka na naman. Ganun ba ako kasipag? Hindi ka palaging pawisan tulad ng nagsisikap na tao. Sana'y totoo kang harian. Mas masaya ang lalaki kung payapa at walang problema. Sabi mo ay ako'y kalmado at walang problemang dalahin. Ayan din ang akala ko. Patunay na iyan kung gaano kaliit ang nalalaman natin sa sarili. Isa pa, nais ko makita ang iyong bayan. Ngunit, walang bago sa amin. Puro normal na bagay lamang ang nandun. Pero andun ka. Nandun ako, Hindi naman ako pupunta doon kung wala ka eh. bibisita ka. Pero baka hindi mo magustuhan dun. Ni isang Amerikano ay wala doon. Tayong aliw lamang sa akin ng mga Amerikano. Ngunit ako'y nakatira sa Caliluz. Doon ay masukal at puno ng mga puno. Madali lang bang mahanap ang inyong tahanan? Kung hindi mo itatanong ang bahay ni Binibining de Valle. Kung gayon ay ipagtatanong ko ang bahay ng pinakamagandang babae sa baryo.
Baka riyan ka maligaw. Ang mga pinagsasabi mo ay hindi na makatotohanan. Huwag ka mag-alala. Totoo ang aking mga sinasabi. Maniwala ka sa akin. Akala ko hindi ka nagsasabi ng mga ganyang bagay-bagay. Marikit, maganda, at mga pambobolang salita. Di mo ba tinatanggap ang mapupuri sa'yo? Hindi sa ganon. Ngunit, hindi lamang ako sanay. Tama naman eh. Ngunit, bakit nga ba ito ang ating huling pagkikita? Sapagkat babalik na ako sa aming baryo. Kailan? Bukas. Sapagkat kailangan na ako na aking mga magulang sa mahal na araw. Kaya sinasabi ko na ito na ang huli nating pagkikitang dalawa. Di ba kita pwedeng bisitahin? Huwag ka nang mag-abala pa. Hindi. Gusto ko talagang gawin niyon. Wala nang oras. Huwag ka nang mag-abala pa. Paalam. Ganyan din nasabi ng ibang mga dadalo. Pupunta ka ba? Bakit hindi naman? Tinatanong ko lang. Pero pupunta ka nga ba? Kung ako'y iyong aanyayahan, Kung gayon ay inaanyayahan kita. kung iyon ang iyong nais, ako'y dadalo. Julia, naranasan mo na bang isipin kung alin sa iyong nais o kailangan gawin ang mas mahalaga? Hindi pa. Bakit? Kung gayon ay hindi mo maintindihan ang kalagayan ng isang Ginoo. Mapalad ka. Sigurado ka ba? Sigurado ba ang lalaki sa kanyang ginagawa? May mga bagay na hindi natin alam. At ito ang hihila sa ating pababa. Walang saysay dahil hindi nakasalalay sa ating mga kamay ang mga bagay na iyon. Pero bakit? Anong kasalanan ko? Problema na yun ang Ginoo. Hindi ba napupuko ang iyong interes? Bakit ako magiging interesado? Ginoong Salazar, mauuna na ako sapagkat narito na ako sa aming tahanan. Nakagugulat na ang aming kasamahan na si Calista na tagapagpadala ng liham ay may kasamang Ginoo. Anong meron sa kanya? Pareha silang hindi kasal. Hindi man lamang niya naisip ang kumakup sa kanya. Bakit ba napaka-negatibo mo sa kanyang ginawa? Kinakampihan mo ba siya? Hindi. Ang akin lang ay maaring maging mali nga yung kanyang ginawa. Ngunit, hindi. Bakit hindi? Napaka-immoral nun. At saan ba nanggagaling iyan? Ang akin lang, nais ko maging patas. Yung walang natatapak ang ibang tao. Ang akin lang ay maaring mali nga ang kanyang ginagawa. Ngunit, maari ring hindi. Wala siyang utang na loob? Eh, ang problema sa inyo, Bakit ka ba nagagalit? Hindi kita maintindihan. Ngunit, siguro ang pinagmumulan nito ay dahil kay Julia. Hindi ako bingi, hindi ako bulag para hindi ko makita ang iyong pinaparating. Bakit hindi mo ko diretsuhin? oo, may isang gusto maging patas at gawin ng tama. At may isa namang uunahin ang sarili. Anong iyong ibig sabihin? Kahit ano man ang pagkukulang ko, buong buhay ko, hindi ko naisip na maghanap ng iba. Esperanza, paano kung ikaw, ako, Pagod ka na ba? Kung gusto mong bawiin ang mga sinabi mo at pangako mo, dyan sa dahilan na yan, bakit ayaw mong sabihin pagod ka na? Natatandaan ko ang lugar na ito. Narito ang taong pinakamalapit sa aking loob. Ang kanyang mga sinabi patungkol sa kanyang bayan ay naaayon sa aking nakikita. Hindi ko may ilang na hanggang ngayon natatandaan ko ang kanyang mga ngiti. Kumusta na kaya siya? Mahahanap ko pa kaya siya? Kahit ang dahilan ng pagpunta ko rito ay para sa aking trabaho, hinahanap-hanap pa rin kita para masagot ng mga dahilan na walang tuon ko nang tinatanong sa aking sarili. Nahanap na rin kita at masasagot na ang mga katanungan. Sa ating pagkikita marami nagbago.
Hindi ko mawari kung ang nagbago ay ikaw o marahil ako. Habang pinagmamasdan kita, nakita ko ang buhay sa iyong mga mata, ngunit ito hindi na katulad ng dati. Sa paghawak ko sa iyong kamay, doon ko napagtanto kung ano ang nawala at iyon ang nararamdaman ko sa iyo. Hindi na katulad noon na puno ng hiwaga. Kahit nakikita ko ang iyong kinang sa iyong mga mata, alam ko na ito ay galing na lang sa patay na tala. Bituin na walang buhay. Nasa ulap pa rin, ngunit kailanman ay hindi na ito natutumbasan ng pagmamahal. Pagmamahal ko sa minamahal kong asawa na si Esperanza.